One Piece Chapter 1170, Ang Kapalaran ng Elbaf, Pagkagising ng Alamat, at ang Laban ng Ama at Anak. Isang kabanata na puno ng kapalaran, sakripisyo, at ang pagkagising ng isang alamat. Sa Elbaf, nagsimula na ang tunay na digmaan, at ang magiging susi ng lahat, ay si Loki. Nagsimula ang Chapter 1170, sa biglaang pag-atake ni Ragnir kay Loki, isang misteryosong martilyo, ang paulit-ulit na sumusugod kay Loki, kahit na walang taong humahawak dito. Lubos ang inis ni Loki, lalo na nang mapansin niyang, ang tunay na target ng martilyo, ay ang treasure box, na naglalaman ng legendary devil fruit, ang pambansang kayamanan ng Elbaf. Ayon sa alamat, daan-daang taon nang umiiral ang devil fruit na ito, ngunit wala pang nakakakain. Si Ragnir ang tagapangalaga nito, at hindi pa raw siya karapat-dapat kainin ang bunga. Dahil sa patuloy na kaguluhan, at tila imposibleng galaw ng martilyo, napilitang tumakas si Loki, isang eksenang nasaksihan mismo ni King Harold. Samantala, sinamantala ni Shanks at Scupper Gaban ang pagkakataon, upang muling lusubin si Harold. Sa pagkakataong ito, ginamit nila ang mas malakas na atake, na binalutan ng Conqueror's Haki, dahilan upang tuluyang maputol ang binti ni Harold. Ipinaliwanag ni Gaban kay Shanks, na ito lamang ang paraan upang talunin ang mga Immortals, o Holy Knights, ang pagpapahaba ng sakit at pagpigil sa mabilis nilang regeneration. Sumunod ang isang flashback kay Shanks. Naalala niya ang unang pagkakataong narinig niya ang tungkol sa Holy Knights, at kung paanong inakala niyang, walang kakayahang lumaban ang mga Celestial Dragons. Ngunit mali siya. Hanggang ngayon, naniniwala siyang parang nabihag ang kanyang kapalaran, ng katotohanan ito, isang ideyang minsan na ring sinabi sa kanya ni Gaban, at ni Summers. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Ibinahagi ni Shanks kay Gaban, ang hangarin niyang mailigtas si Harold, ngunit pinaalala ni Gaban na kapag naging Holy Knight na ang isang tao, halos wala na itong kaligtasan. Nasa pagitan sila ng dalawang pagpipilian, buhay ni Harold o buhay ng buong Elbaf. Sa huli, sinabi ni Gaban, na si Loki na lamang ang kanilang pag-asa. Muling bumalik ang eksena kay Loki at Ragnir. Pareho na silang pagod. Inutusan ni Loki si Ragnir na tumakas, ngunit hindi ito tumugon. Sa halip, bigla itong umatake. Sa pagkakataong ito, nakaganti si Loki, nabiyak ang baluti ni Ragnir, at nabasag ang sariling martilyo ni Loki. Laking gulat niya nang makita ito. Tumakas si Ragnir at nagpakitang kayang mag-transform, bilang isang squirrel, na may sugat na iniwan ng atake ni Loki. Ngunit bago tuluyang mawala, ipinakita ni Ragnir kay Loki ang kinaroroonan ng legendary devil fruit. Kinain ito ni Loki, at agad na naganap ang isang hindi pa malinaw na transformation. Hindi pa ibinunyag ang pangalan ng devil fruit, ngunit malinaw na ito ay isang mythical zone. Nang makita ito ni Ragnir, napuno ng tuwa ang kanyang mukha, tila natupad na rin ang kanyang misyon bilang tagapangalaga. Tumakbo si Loki patungo sa kanyang ama. Masayang sinalubong ni Harold ang bagong kapangyarihan ng anak, at nagsimula ang isang laban, na tila laro ngunit puno ng sakit at emosyon. Pareho silang nasugatan, ngunit malinaw ang lamang ni Harold, dahil sa kanyang pagiging immortal. Sa gitna ng laban, ipinakita ang silhouette ng tunay na anyo ni Loki. Ngunit nag-aalinlangan siya, hindi niya kayang patayin ang sariling ama. Mahal niya ito. Kaya pinaalalahanan siya ni Harold, na huwag magpadala sa emosyon, sapagkat iyon din ang naging dahilan ng kanyang sariling pagbagsak. Habang nakikipaglaban si Harold sa impluwensya ni Imusama, nagbigay siya ng tila advance eulogy. Sinabi niyang si Loki ang karapat-dapat mamuno sa Elbaf, kasama si Hajruden, at dalhin ang karangalan ng kanilang lahi. Ngunit ikinagulat ni Harold ang sagot ni Loki. Sinabi nitong masama siya, dahil hinahayaan niyang patayin siya ng sariling anak. Walang magulang ang dapat magbigay ng ganitong sumpa sa anak, na pauwiran ng dugo ang sariling kamay. Sa huli, binanggit ni Harold ang ginawa ni Loki kay Ida. Alam niya ang lahat. Pinasalamatan pa niya ito, ngunit sinabi rin niyang kahit sunugin pa ang mga nayo ng mga pumatay sa kanya, hindi na muling babalik si Ida.
Isang kabanata ng sakit, kapalaran, at hindi maiiwasang sakripisyo.